Isa pala akong rich kid. By 2 years is body. Maraming salamat sa pagtangkilik. Huwag kalimutang mag-comment, like and share. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, maanong pindutin ang subscribe button at pakihit na din ang notification bell para maging updated ka sa aking mga videos. The Secretly Rich Man. Kabanata 161. Si Yul Holden ay anak ng pinakamayamang tao sa estado ng county. Pinuno din siya ng mga mayayamang kabataan sa paligid ng buong distrito ng Gangnam. Hindi lamang iyon, maraming mga kabataang kababaihan ang nagmamahal sa kanya, lahat ay umaasang magkakaroon sila ng perpektong pakikipagtagpo sa kanya balang araw. Maaaring mahulog lamang si Yul sa kanilang kagandahan balang araw, naisip nila. Ngunit ang lahat ng ito ay mga pangarap na tubo dahil ang Yul Holden ay hindi isang tao na napakadali nilang masiksik. Ang cruise ship ay nagblade ng sungay habang dumadaong ito sa pantalan. Ang mga pinto ng cabin ay binuksan, at bumaba si Yul kasama ang mga kababaihan sa kanyang kaliwa at kanan. Hindi siya eksaktong kagandahan, hindi rin siya matangkad, kahit na medyo mataba, ngunit ang mga magagandang batang babae ay patuloy na sumisigaw, siya ay mainit. Si Amber ang pinakamalakas sa kanilang panig, inaasahan na makuha ang pansin ni Yul. Si Dixon naman ay inirapan siya ng panibugho. Siya ay namamatay na maging siya at hinahangad na maging katulad niya balang araw. Kahit na hindi siya maaaring maging katulad niya, ang pagiging Aiden ay hindi napakasama. Ang pagiging matalik na kaibigan ni Yul, karamihan sa mga kalalakihan ay walang alinlangan na ibahagi din ang mga hangarin ni Dixon. Inalis ni Yul ang kanyang mga salaming pang-araw na Armani na nagkakahalaga ng isang engranding grand at itinapon ito sa tabing dagat na parang ito ay isang basurahan. Pagkatapos ay lumakad siya patungo kay Crystal, napansin kung gaano siya kaseksi at kagandahan ngayon. Crystal, ang ganda mo ng hitsura ngayon. Ngumiti ng marahan si Yul. Kahit na ang kanyang mga mata ay dalawang maliliit na slits, maraming mga batang babae pa rin ang labis na mahal sa kanya. Yul, ang init mo rin ngayon. Nagko sila. Nagsipiliw si Crystal ng buhok at bumalik sa pagiging masungit na prinsesa. Nais lamang niyang mapansin siya ni Yul kaya't ang sobrang nakalantad na kasuotan. Dahil papalapit na ang internship at si Yul ay hinabol siya sa loob ng 3 taon, mahirap sabihin kung gagawin niya pa rin ito matapos ito. Kaya, kinailangan niyang kumpirmahin ang kanyang relasyon kay Yul sa lalong madaling panahon. Ang isang matalinong babae ay dapat palaging alam ang tamang tiyempo. Halika dito, Crystal. Nais kong makilala mo ang isang makabuluhang panauhin sa araw na ito. Ha, mahalagang panauhin. Nagulat si Crystal. Sa lahat ng mga taong ito kasama si Yul, hindi pa niya naririnig na binabanggit ang mga mahahalagang panauhin. Hindi niya akalaing ang sinuman ay magiging sapat na mahalaga upang maging masyadong mahalaga sa kanyang mga mata. Tumango si Yul, nakatingin sa paligid ng madla ng mayayamang binata at kababaihan. Lahat, isang masaya at masayang okasyon. Masarap makilala lahat kayo. Nais kong ipakilala sa inyong lahat ang isang taong mahalaga. Alam ninyong lahat kung paano nagkaroon ng bahagi ang aking pamilya sa estado ng county. Ang lahat ay dahil sa tulong ng aking pinakamamahal na God Easter at ngayon, kapatid na lalaki na may kaugnayan sa dugo ang aking Diyos. Nandito ngayon si Gerald. Sinubukan ni Yul na gumawa ng isang malaking pasukan para sa kanyang kapatid na si Gerald bilang isang sorpresa. Siyempre, ang lahat ng ito ay para lamang mapahanga si Gerald at isang mas may pag-asa sa hinaharap para sa kanilang pamilya. Ano? Sino si Gerald? Ano ang ginagawa niya? Maraming beses na siyang binanggit ng aking tatay. Paano mo hindi na lamang sino si Gerald? Narinig mo siguro ang tungkol sa Mayberry Commercial Street, di ba? Isa ito sa pag-aari ni Gerald. Hindi ito negosyo ng kanyang pamilya, ngunit nakalista ito sa ilalim ng kanyang sariling pag-aari, kunin ito. Ano ba? Ang buong Commercial Street ay pagmamay-ari niya. Ang bawat isa ay naging ganap na walang imak. Dahil nangangahulugan din ito na ang buong netong halaga ng ama ni Yul ay nagkakahalaga ng hindi hihigit sa isang piraso ng pag-aari ni Gerald. Kabanata 162. Dixon, maaari ba talagang maging napakahusay ni Gerald? Nagulat si Amber. Ngayon ko lang nabalitaan ang tungkol sa lalaking ito na marami siyang potensyal. Pag-isipan ito, ang pamilya ni Holden ay maaaring maging matagumpay na salamat sa kapatid ni Gerald. Nag-cross-arm si Dixon habang ipinapaliwanag niya ito sa lahat. Some pain. Ibig bang sabihin na makita natin kung sino ang taong si Gerald na ito? Super excited si Amber. Sabay tingin ni Yul kay Aiden. Aiden, nasaan si Gerald? Tanong niya. Tawag ni Yul kay Aiden ang kanyang buong pangalan, ngunit mula nang malaman niya na sila ni Gerald ay matalik na magkaibigan, ngayon ay tinawag niya siya sa pangunang pangalan. Sinabi nito, gaano man niya banggitin ang kanyang pangalan, mayroon pa ring isang malaking agwat sa pagitan nila. Matagal na siyang nakarating, ngunit malamang lumabas lang siya.
Hinahanap ni Aiden ang buong paligid para kay Gerald. Yol, hahanapin ba natin siya sa hotel? Hindi natin siya hinayaang maghintay dahil napakahalagang panauhin niya, sagot ni Crystal habang hinihimas ang braso ni Yol. Namumula lahat si Crystal. Sa una, akala niya Yol ang lahat, ngunit ngayon tila may ibang tao pa. At dahil nandito na si Gerald, gustong-gusto niya talaga siyang makilala. Naniniwala si Crystal na dahil hindi nakumpirma ang relasyon nila ni Yol, baka makuha lang nito ang interes ni Gerald. Ang lahat sa isang relasyon ay dapat na maging matigas ng impyerno. Sang-ayon ako, Yol. Dapat hanapin natin siya ng personal. Ang ilang mga panauhin ay iminungkahi din ang parehong ideya. Paano ko napalampas ang puntong ito? Nagbago ang mukha ni Yol. Akala niya ay nasa beach si Gerald pagdating niya. Inaanyayahan niya siya na sumali sa kanila ng may paggalang. Ang lahat ay dapat na magtapos ng maayos, ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang katunayan na si Gerald ay wala kahit sa beach mismo. Kung iyon ang magiging kaso, nangangahulugan ito na naghihintay siya para makita siya ng kanyang kapatid na lalaki, at iyon ay isang kakilakilabot na ideya. Tama ka. Hanapin natin ang aking kapatid na lalaki, ngunit hindi namin kailangan ng masyadong maraming tao. Sabi ni Yol. Mangyaring dalhan mo kami, Yol. Sigaw ng mga batang babae na nakaupo kay Gerald. Nakakatama kami ng pervert ngayon lang. Maaari mo ba kaming dalhin upang makita si Gerald? Tanong ng mga batang babae habang naluluha ang kanilang mga mata. Ayos lang. Isasama ko kayong mga babae. Aiden at Crystal, hanapin natin ang aking godbrother. Sagot ni Yol. Hindi na kailangan iyon. Tinaas ni Gerald ang kanyang ulo, nagluwa ng isang buhangin ng buhangin. Inilayo ng mga batang babae ang kanilang mga bot at nakahinga na rin ng maayos si Gerald. Nandito ako palagi. Daing ni Gerald habang paikot-ikot ang buhangin. Ano? Nagulat ang lahat nang marinig iyon. Agad na tiningnan ni Aiden ang lalaking binugbog ng mga batang babae. Gerald, nandito ka, sigaw niya. Kabanata 163. Ano? Siya si G. Crawford. Nang marinig ang mga salita ni Aiden, gulat na tumingin ang karamihan sa kanilang direksyon. Ang mga mata ni Dixon ay nanlaki sa hindi makapaniwala habang ang panga ni Amber ay nahuhulog. Hoy tao, ikaw ba ang aking ninong na si Gerald Crawford? Nag-aalalang tanong ni Yol. Hindi niya akalain na ganito lang lalabas si Gerald. Oo, naman. Sagot ni Gerald habang nagpupumiglas na bumangon. Sumitsit siya at huminga. Namamanhid ang kanyang katawan mula sa pagdala ng bigat ng ilang magagandang ginang na umupo sa kanya. May isang tao, tulungan mo ako. Ay nako. G. Crawford, G. Crawford. Ang mga magagandang ginang na nakatayo malapit sa Gerald ay natigilan. Ang kanilang hiyawan ay nalunod ang boses ni Gerald. Nakaramdam ng takot si Elena at halos mabigla sa nakita. Gayunpaman sumugod pa rin siya upang tulungan si Gerald na makatayo. Huling oras na offend ni Elena si G. Crawford dati, ngunit si G. Crawford ay hindi masyadong masungit sa kanya dahil sa kanyang ama. Gayunpaman, ang pangyayaring ito ay tila seryoso. Hindi sigurado si Elena kung paano magagalit si G. Crawford tungkol dito. Tumabi siya ng tahimik nang hindi naglakas loob na umimik. Hindi na proseso ng utak niya ang anumang tugon sa ngayon. Ginoo Crawford, sino ang bumugbog sa iyo ng ganito? Tanong ni Yol habang kaagad siyang tumulong upang tulungan si Gerald na may angat ang kanyang kamay. Ang eksenang ito ay iniwan si Crystal at ang ilang mga magagandang kababaihan sa mga bikini na natigilan. Napagtanto nila na ang VIP ng araw na iyon ay talagang si Gerald, na kilala rin bilang tycoon na si G. Crawford. Oh my god, naisip nila sa kanilang sarili, ano ang nagawa natin? Dahil nahanap ni G. Crawford ang pabor sa mga mata ng mga babaeng iyon, lumapit si Gerald upang bisitahin sila. Gayunpaman, natapos nila ang pagpapahiya kay G. Crawford, sinasayang ang pagkakataon na makilala kung sino si G. Crawford. Arg! Sinimulan itong pagsisisihan ni Crystal, ngunit sina Dixon at Amber ay mayroong pinakapangit na panghihinayang. Ginugol ni Dixon ang buong araw sa pagkatalo kay Gerald at pagpapakita ng kanyang mga koneksyon at kung gaano kahusay ang kanyang pamilya. Gayunpaman, simpleng ngumiti si Gerald sa katahimikan habang ipinapakita ni Dixon kung ano ang mayroon siya. Naniniwala si Dixon na ang pagtawa niya kay Gerald ay nagtagumpay, na naging sanhi ng pagkawala ng mukha niya sa puntong hindi siya nakasagot kahit isang salita. Fuck, naisip niya. Talagang natatawa si Gerald sa pagiging tanga niya. Hindi maproseso ni Amber kung ano ang nangyayari. Tumingin siya kay Gerald na may takot, naghihingalong magsalita, ngunit ang ingay ng karamihan ay malulunod lamang ang kanyang boses. Ginoo Crawford. G. Crawford. Iyawan ang mga magagandang ginang na nagsisigaw. Sino man ang nakapansin sa ganoong hitsura ni G. Crawford na napakatikas at gwapo? Oo, naman. Tingnan mo si G. Crawford. Bato siya sa isang simpleng sangkap.
Ang ordinaryong tao ay hindi tugma niya. Siguro kung si G. Crawford ay wala pa ring asawa. Kabutihan mo ako. Si G. Crawford ay napareserba. Siya ay isang napakahusay. Gusto kong maging kasintahan niya. Maraming kababaihan ang malakas na tinalakay si G. Crawford na nagpapahayag ng kanilang pinakamataas na pagsamba kay Gerald. Sa dami ng mga batang babae na nakakahanap ng pabor sa Miss Crawford, natuwa si Gerald. Ito ang kanyang unang pagkakataon pagkatapos ng lahat. Ginoo Crawford, pasensya na. Humingi ng tawad si Crystal at yumuko sa hiya. Isang pangkat na mga kababaihan ang sumunod sa suit at yumuko rin. Pinisil pa ng konti si Crystal sa dibdib, inaasahang akitin ang atensyon ni Gerald. Ang mga babaeng ito ay talagang walang respeto kanina, G. Crawford. Paano natin sila parurusahan? Tanong ni Yol, ngunit mayroon na siyang sagot sa isip. Nahuli pa niya ang malalandi na kalokohan ni Crystal. Dahil siya ay bata pa, ang mga batang babae ay automatikong dumadapo kay Yol. Sa pag-usbong ni Crystal Lester, isang clingy ngunit pa-hard to get na batang babae, ayaw na mawala sa oportunidad na ito ni Yol Holden. Paimpal niyang nais maranasan kung ano ang tulad sa paghabol sa isang ginang. Sa kaibuturan ng loob talagang naramdaman ni Yol na matalo ang kalokohang Crystal sa kamatayan dahil sa masungit na pagbagsak kay G. Crawford at pag-screw sa kanyang perpektong nakahandang plano ng isang cool na pagpapakilala ni G. Crawford. Tumingin si Gerald kay Crystal at sa iba pang mga batang babae. Kabanata 164. Si Gerald ay matapat na ginawa sa mga kababaihan. Hindi sila dapat may akay sa kawit. Ito ay simple. Bilang parusa, kunin ang mga kababaihan na magkaroon ng isang tugma sa volleyball sa amin, ngunit sa bikinis. Diretsahang sabi ni Gerald. Ano? Ganito ba ka-simple? Tumugon si Crystal sa tuwa. Sinimulan ni Crystal ang labis na pag-iisip, marahil ay naawa ako ni G. Crawford at gumawa ng pagkusa upang makagawa ng kapayapaan. Ako nga pala, nakamamanghang. Sinong lalaki ang hindi ako maaakit? Of course you would not doing it here. Mapupunta ito sa pinakatanyag na kalye ng Rivington City. Sagot ni Gerald. Nagblanko ang isip ni Crystal. Gulat na gulat siya ng malakas na sigaw. Napakahiya naman nito. Dapat kang magpasalamat kay G. Crawford para sa parusa. Sige, dumidilim na ngayon, at marami na ang umalis. Magkita tayo sa tanghali bukas ng tanghali sa pinakasikip na kalye ng Rivington City. Mag-aayos ako ng laban sa volleyball. Inanunsyo ni Yol bago bigyan si Gerald ng isang nudge, isang kilos na nag-aanyaya sa kanya na sumakay din sa cruise ship. Ginoo Crawford, mahal kita. Ay nako, sumisigaw ang ilang mga batang babae na agaw ng mga kondado ng buhok ni Gerald nang mapasa siya at pumasok sa cruise ship. Si Gerald ay may ilang mga magagandang ginang na nakabikini din sa braso. Ang VIP ngayong gabi ay talagang Gerald G. Crawford. Sister Elena, Ate Elena. Sigaw ni Amber habang tinatapakan ang mga paa ng balisa. Sa sandaling marinig ni Elena Larson ang tinig ng kanyang nakababatang pinsan, umatras siya mula sa pagsunod kay Gerald papunta sa cruise ship. Si Gerald talaga si G. Crawford na taga Mayberry Commercial Street. Bakit hindi mo sinabi sa akin ito kanina? Napakagwapo niya, totoong gwapo talaga. Mali ako, kasalanan ko lahat. Elena, dapat mong ipaliwanag ito kay G. Crawford. Hoy Amber, hindi ko na ba pinapaalala sa iyo na maraming beses na dapat kang maging mas nakalaan kapag nagsasalita? Gayunpaman, huwag mag-alala, tila hindi kasisihin ni G. Crawford. Sasabihin ko sa iyo ang mga detalye pagkatapos nito. Oo, huwag mong sasabihin sa iba na si Gerald ay talagang si G. Crawford. Itago mo sa sarili mo si G. Crawford ay hindi nais na ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan, at hanggat nais niya itong manatiling nakatago, hindi mo dapat ibuhos ang mga beans. Ano? Ngunit kapatid na Elena, napakaraming tao ang nakakita kay G. Crawford ngayon. Umiling si Elena habang nakaturo sa tagiliran. Kita mo ba ang mga bodyguard na nakaitim na naglalakad pabalik-balik? Nakita ni Amber ang higit sa 10 mga bodyguard na walang ekspresyon na nakaitim na mga damit. Nakipag-usap sila sa lahat ng mayamang tagapagmana na naroroon. Tumanggo ang mga kabataan ay tumatango bilang pagsunod sa lahat ng sasabihin sa kanila ng mga tanod. Malinaw, walang sino man ang naglakas loob na tutulan ang kanilang mga order. Ito ba ang totoong boss? Natigilan si Amber. Pagkatapos nagsimula ang cruise ship festival sa dagat. Ito ang kauna-unahang pagkakasakay ni Gerald sa isang cruise ship. Natagpuan niya itong talagang cool, nakikita ang dagat sa gabi habang nakikinig sa sipol ng simoy ng dagat. Ang isyu ng sariling pagkakakilanlan ni Gerald ay naging mas mahusay kaysa sa naisip niya, kaya't ang kanyang isipan ay madali. Si Gerald ay mabubuhay pa rin ang kanyang simpleng buhay tulad ng dati. Hindi bababa sa ngayon, hindi niya ginasto ang labis na pamumuhay ni Yol. Ito ang mga dahilan kung bakit tumawag si Gerald kay Aiden na ayusin ang bagay na ito bago ito.
Kung hindi man ito ay tulad ng paggigiit ng isang malayang lumalangoy na tubig lamang na isda na dumating sa pampang at umakyat sa isang puno. Ito ay magiging ganap na imposible na bibigyan ng isang maikling panahon. Sa panahon ng gala, halos ginugol ni na Gerald, Yul, at Aiden ang buong gabi na nagsaya bago tuluyang matulog ng madaling araw. Pareho rin ito para sa iba pang mga kabataan mula sa mga mayayamang pamilya sa cruise ship sa napakataas na espiritu. Kinabukasan sinundan ulit ni Gerald si Yul at ang iba pa sa dagat. Nagpatuloy ang cruise ship festival at natapos lamang sa hapon. Kapatid, magbibiyahe ako sa Mayberry sa loob ng 3 araw. Dahil nandyan ako, hahanapin kita ulit. Tawa ni Yul ng pabiro pauwi mula sa dagat. Negosyo sa Mayberry. Sasali ka ba sa eksibisyon ng Mountain Top Villa? Nakangiting tanong ni Aiden. Tumango si Yul, talagang iginiit ng aking ama na maranasan ko ito sa aking sarili. Nawala na sa pag-iisip si Gerald. Ang Mountain Top Villa ay tunog ng isang magandang lugar, isinasaalang-alang na nais niyang bumili ng isang condominium ngayon. Hindi ko pa naririnig ang tungkol sa Mountain Top Villa noon. Napakamarangya ba? Tanong niya. Nagulat nilinis ni Yul ang lalamunan bago sinabi, kapatid. Ang Mountain Top Villa ay higit pa sa isang marangyang lugar. Panipi. Kabanata 165. Nakakuha ng interes si Gerald sa Mountain Top Villa kaya nais niyang idalya ito ni Yul. Hehe, kapatid, paano ko sasabihin ito? Tumawa si Yul bago siya nagpatuloy, ang Mountain Top Villa ay hindi na isang simpleng lugar ng tirahan. Ito ay talagang kumakatawan sa isang marangal na pagkakakilanlan ng mga uri. Tulad ng ipinahihiwatig ng pangalan nito, ang villa ay matatagpuan sa pinakamataas na tuktok ng maulap na tuktok ng bundok ng Mayberry. Ang nakapalibot na lugar ay ginawang estate na parang nakaupo sa itaas mismo ng mga ulap, masisiyahan ka sa pagtingin ng mga ibon sa mga bundok at ilog ng Mayberry City. Nananabik ang puso ni Yul sa villa na ito. Maaari ba itong maging perpekto tulad ng inilarawan ni Yul? Tinanong ni Gerald, sa pamamagitan ng tunog, ang pag-aari na ito ay dapat na medyo mahal, ay. Masidhing desidido si Gerald na bumili ng bahay sa oras na ito. Nagpasya siyang gumastos ng ilang daang engrand upang bumili ng isang villa na ginagawang mas maginhawa upang maiimbak ang kanyang kotse at iba pang mga bagay. Ang kanyang paghahanap para sa isang bagong tahanan ay humantong sa kanya upang magtanong tungkol sa presyo ng Mountain Top Villa. Ano? Laking gulat ni Yul ay nagluwa siya ng alak. Fuck! Hindi lang ito masyadong mahal, kapatid. Nais mong malaman kung magkano ang gastos. Saktong $1.0465 bilyong. Bulalas niya, ang mga mata ay kasing lapad ng mga golf ball. Ang ama ni Yul ay tiyak na gumastos ng $1.0465 bilyon kung ginamit ito upang mamuhunan sa isang negosyo. Sa kabilang banda, ang paggastos ng $1.0465 bilyon para sa isang villa na walang halaga sa negosyo ay katumbas ng isang kabuoang basura ng cash. Maliban kung mayroon silang walang katapusang supply ng cash kahit na ang napakamayaman ay hindi gumastos ng ganoong pera sa isang bagay na tulad nito. Medyo natakot pa rin si Yul sa presyo ng pagbili ng pag-aari na ito. Bagaman inimbitahan niya ang maraming mayayamang pamilyar na kabataan na sumali sa kanya ngayon, gumastos lamang siya ng napakaraming $70,000 hanggang $105,000. Ang halagang pera na ito ay talagang wala sa iyo, kapatid. Naaalala ko ang paggastos ng iyong nakatatandang kapatid na babae tulad ng $149.5 milyon hanggang $279 milyong upang makabili lamang ng isang pasadyang kotse. Binigyan ni Yul si Gerald ng pakiramdam ng pagnanais na subukan ang mga bagong bagay. Alam niyang ang ganoong kaliit na halaga ng pera ay wala namang kahulugan kay Gerald. Gayunpaman sa realidad, naiisip ni Gerald ang sakit sa kanyang laman. Ang paggastos ng $1.0465 bilyon upang makabili lamang ng isang tirahan ay magiging napakahusay. Umiling si Gerald, nagpa siya na mas maging makatotohanan sa halip. Marahil ay bibili siya ng mga villa na nagkakahalaga ng $149.5 libo hanggang $279,000 sa halip. Pero ayos lang iyan, bro. Pupunta lang kami at titingnan sa loob ng 3 araw. Hindi yun sasaktan, di ba? Ayaw sabihin ni Yul. Kung natapos na itong bilhin ni Gerald, doon din makatira si Yul. Ngayon ay magiging isang tunay na luho. O sige, titingnan natin ang Mountain Top Villa kapag mayroon akong oras. Naisip ni Gerald na hindi maganda na tanggihan si Yul kaya't pumayag siya sa kabila ng pag-alam sa mga motibo ni Yul. Sa likod ng kanyang masusing paghahanda ng karangyon at karangyon, ang gusto lang ni Yul ay mapalapit kay Gerald. Bukod, ang pag-iisip ng matindi ng iba ay hindi isang bagay na kinamumuhian niya. Isang grupo ng mga kabataan mula sa mga mayayamang pamilya ang masayang nag-surf. Nasisiyahan sila sa kanilang sarili at mukhang masaya. Siyempre, kinuha ni Gerald ang numero 1 pwesto para sa karamihan sa mga batang babae.
Kung saan man siya magpunta, susundan ang mga batang babae, bawat isa ay gumagawa ng kanilang makakaya upang may parating ang kanilang masamang hangarin. Paulit-ulit silang nagnanakaw ng mga tingin sa kanya, inaasahan na makuha ang kanyang pansin. Gayunpaman, pagod na si Gerald, sobrang pagod upang ipagpatuloy ang paggugulo sa grupo ng mga magagandang ginang. Magiging hapon ng walang oras, at ang pagdiriwang sa cruise ship ay natapos din. Tinanggihan pa niya ang paanyaya ni Yol na mag-explore ng ibang lugar. Si Gerald, tutal, iba sa Yol. Hindi mahalaga kung wala kang nakuhang kredito sa kolehiyo. Lunes na bukas, at kailangang dumalo si Gerald sa kolehiyo. Si Aiden, na namamahala sa pagmamaneho, ay bumalik kay Gerald sa kolehiyo. Pagbalik sa kanyang dorm, walang nahanap si Gerald na tao sa kanyang unit. Tila si Harper Sullivan at ang iba ay dapat na muling nag-surf sa net. 2 araw na pagod si Gerald. Itinanim niya ang kanyang ulo sa kanyang unan, agad na natutulog tulad ng isang sanggol hanggang sa magising siya sa tunog ng pagbukas ng pinto. Harper, hindi ba bumalik si Jerry? Ano? Bumalik na siya. Bakit napapatay ang telepono niya noon? Si Harper, Benjamin, at ang iba pa ay bumalik na. Tuwang-tuwa silang tiningnan si Gerald, nagbibiroan at tumatawa habang sumasabay. Nako, medyo matagal na mula nang patayin ko ang aking telepono. Masyado akong napagod, at hindi ko ito siningil. Hey, nakatulog ako hanggang alas 9 ng gabi. Napakalipas ang pag-surf ng neto sa net. Tanong ni Gerald habang sumulyap sa relo. Mahigit 3 oras na siyang natutulog. Kabanata 166. Damn it. Nag-surf pa ba sa internet? Gerald, pinaghihinalaan ko talaga na dapat ay nagbakasyon ka sa nakaraang 2 araw o napunta ka sa bayan ng kasiyahan. Hindi mo ba nababasa ang balita sa aming panggrupong chat sa klase? Excited na tanong ni Benjamin. Bago ito, simpleng sinabi sa kanila ni Gerald na lalabas siya kasama ang isang kaibigan ngunit hindi niya sinabi sa kanila kung ano mismo ang gagawin niya. Sa makatuwid, hindi alam ni na Benjamin at Harper kung ano ang naging kalagayan ni Gerald sa nakaraang 2 araw. Tungkol naman sa bayan ng kasiyahan na nabanggit lamang ni Benjamin, nandoon talaga si Gerald. Pareho silang lahat sila ay malalaking kagandahan. Sa oras na ito, ngumiti si Gerald bago niya sinabi, anong kasiyahan bayan ang iyong sinasabi? Kaya, sabihin mo sa akin, ano ang nangyayari sa aming klase? Bago ka umalis, hindi ba pumasok si Felicity sa kompetisyon ng kasikatan para sa Star Anchor? Sa huli, diretsong nanalo si Felicity sa kompetisyon at siya ang naging ganap na nangungunang angkla, ang bituin na angkla sa parehong live broadcast platform ng lungsod. Sa araw na iyon, kumita si Felicity ng higit sa $30,000 na mga gantimpala. Damn it! Si Benjamin ay talagang naiinggit at napupuot. Talagang naiinggit siya sa katotohanan na ang ibang tao ay maaaring kumita ng napakaraming pera sa isang araw. Kinamuhian niya ito na hindi rin siya isang babae. Bueno, kahapon, maraming pahayagan at media ang dumating upang makipanayam kay Felicity at ang mga ulo ng balita ay higit na nangingibabaw. Ang isang batang babae mula sa Mayberry University, na live na pag-broadcast ng ilang oras sa isang araw, ay kumikita ng higit sa $30,000. Ay, sa madaling sabi, lahat ng mga uri ng mga nauugnay na ulat ay inilunsad na. Ito ay lahat dahil sa propaganda mula sa pahayagan. Mula pa ngayong hapon, ang ilang mga tao mula sa Mayberry Television Station ay dumating din upang gumawa ng isang espesyal na pakikipanayam kay Felicity. Ngayon lang nag-record din kami ng isang video bilang mga kaklase ni Felicity. Pinakita ko pa ang mukha ko. Ipinaliwanag ni Harper ang lahat. Naintindihan ito ni Gerald. Sikat ngayon si Felicity. Matapos ang pakikipanayam sa kanya, natural na kinailangan din nilang magsagawa ng iba pang mga panayam sa paligid din. Ito ay katulad ng haligi ng panayam ng mga istasyon ng telebisyon. Matapos ang panayam, makikipanayam nila pagkatapos ang mga kaklase, pamilya, at kaibigan ng tao. Karaniwan itong planado ng maaga. Hahaha, talagang hindi inaasahan ni Gerald na ang paggamit ng kanyang pagkakakilanlan bilang ordinary man upang mabigyan si Felicity ng ilang mga regalo at pagkatapos ay mamuhunan ng ilang mga pondo sa iisang live na broadcast ng lungsod ay may ganitong epekto. Tunay na hindi direkta niyang ibinigay ang ilang libreng publisidad para sa Felicity. Pinaramdam nito kay Gerald na medyo napatulala. Gerald, bilisan mo at magbago ka. Tina-treto tayo ni Felicity sa hapunan ngayong gabi. Bibilhan niya kami ng hapunan sa Homeland Kitchen kung saan mo kami binili ng hapunan sa huling pagkakataon. Nabook na niya ang lugar. Darating din ang lahat ng aming mga kamag-aral. Tinapik ni Harper ang kama ni Gerald bago siya pumunta upang magpalit ng damit. Sige. Sa pagkakataong ito, mabilis na pumayag si Gerald. Kung sa bagay, halos tapos na siya magpahinga at nagutom na siya. Pangalawa, sumikat si Felicity lahat dahil sa kanya.
Kaya, ano ang malaking pakikitungo kung kumain siya sa pagdiriwang ng pagdiriwang na hinanda niya? Ito ay makatuwiran at nabigyang katarungan. Nagmamadaling nagpalit ng damit si Gerald bago siya tumakbo pababa kasama si Harper at iba pa. Sa gate ng school, ang isang malaking pangkat na mga kamag-aral ni Gerald ay naghihintay na rito. Si Felicity ay hindi na katulad ng dati. Dati siya ay isang maliit lamang na anchor na kumikita ng kaunting pera. Ngayon siya ay isang tunay na tanyag sa internet na kumikita ng maraming pera. Sa makatuwid, natural na siya ay ang focus ng pansin ng bawat isa. Sister Felicity, tatawag ba tayo para sa mga taxi? Si Blondie ay sumusunod sa likod ng Felicity. Mula pa nang bugbugin ni Danny ang anak ng isang mayaman at makapangyarihang tao sa Mayberry City kasama ang kanyang pinsan na si Chad, siya ay nasa isang malungkot na estado. Hindi man lang siya naglakas loob na pumasok sa paaralan. Ngayon si Blondie lang ang naiwan sa klase. Bakit tayo dapat tumawag para sa mga taxi? Nakipag-ugnay na ako sa kumpanya ng serbisyo at hiniling sa kanila na magpadala ng 10 Audis dito. Pupunta kami sa sasakyan. Siya nga pala, Blondie, mabibilang mo ba ang bilang ng mga tao na nakarating na at suriin kung sino pa ang wala pa rito? Gagawin ko ito ngayon. Masayang sumagot si Blondie bago siya nagtatrabaho kaagad na parang namamahala siya ng kanyang sariling gawain. Pagkatapos nito, sumigaw siya, huwag ka nang magsalita. Tatawagan ko ang pangalan ng lahat. Napakabilis niyang nagawa. Tumakbo si Blondie bago sinabi niya, Sister Felicity, si Harper lamang at ang mga batang lalaki mula sa kanyang dormitory ang wala pa rito. Sinabi ni Leila na pakiramdam niya ay hindi maganda ang katawan at nag-iisa siyang nagpapahinga sa dormitoryo. Sige, naintindihan ko na. Bakit ang tagal ni Harper at ng mga lalaki para lang makapagpalit ng damit? Malamig na tanong ni Felicity habang nagsusuot ng branded na alak na pula na salaming pang-alak habang tinatawid ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang dibdib. Kung tutuusin, naging tanyag siya sa internet ngayon kaya't kailangan niyang maging mas nakaestilo. Nandito na sila. Nandito na sila. Narito sina Harper at ang mga lalaki. Sa oras na ito, sumigaw ang isang batang babae. Si Harper at ang iba pang mga lalaki, isang kabuuan ng 6 sa kanila ay tumatakbo sa kanila. Hindi ba lumabas si Gerald upang maglaro? Bakit siya nakabalik na? Oo. Ay nako. Marahil ay nagmadali siyang bumalik kaagad nang marinig niya na lalabas kami upang kumain. Sino ang nakakaalam kung nagastos na niya ang lahat ng kanyang pera sa loterya? Marahil ay sinasabi lamang niya na nagbakasyon siya, ngunit malamang nasa labas siyang nagtatrabaho. Hindi pa dumating si Gerald ngunit tumawa na ang pangungutya. Kabanata 167. Gerald, nandito ka rin. Alam mo kung paano dumating kapag maglalabas kami para sa hapunan ngunit bakit wala ka doon kung lahat kami mula sa klase ay nagtatala ng panayam para kay Felicity noon. Hahaha. Ang mga katangian ng isang nakakaawa na tao ay hindi mababago. Hindi mapigilan ng isang batang babae na malapit kay Felicity ang mapag-alitan siya. Maraming mga batang babae ang unti-unting nagbago ng kanilang pananaw tungkol kay Gerald. Tinitiyan din nila na mahina si Gerald nang makita siya ngayon. Paano ito dapat ipaliwanag? Kanina, biglang yumaman si Gerald. Napayaman niya. Talagang naakit niya ang pabor ng mga batang babae sa oras na iyon. Naramdaman nila na masarap kung makasama nila si Gerald. Makakabili sila ng talagang magagandang mga bag, lalo na't ang Gerald na ito ay medyo gwapo. Gayunpaman, na-jackpot na ni Felicity. Naging isang tanyag na tao sa online na maaaring kumita ng maraming pera. Ibinigay nito sa lahat ng mga batang babae sa kanyang klase ang isang napakalaking tagasunod. Kaya, paano kung sila ay mga batang babae? Naramdaman nila na hanggat ang isang batang babae ay handang magsikap at magtungo sa tamang direksyon, maaari din siyang yumaman, sumikat, at magtagumpay. Sa makatuwid, maraming mga batang babae sa kanilang klase ang nagmula rin ng isang ideya. Nais nilang subukan at mag-live na broadcast din. Mas makabubuti kung pumirma rin sila ng isang kontrata. Kalimutan mo na. Isama mo na lang siya sa amin. Ang ibang tao ay hindi makakagawa ng isang malaking pagkakaiba. Sagot ni Felicity habang inaayos ang kanyang salaming pang-araw. Kapag dati ay may sinabi siyang mapamura noong nakaraan, tititigin ni Felicity si Gerald. Gayunpaman, ngayon hindi siya maabala kahit na tumingin sa kanya ng lahat. Doon lang dumating na si Cassandra at ang iba pa. Dumating na ang lahat ng 10 Audis. Ang line-up ng 10 Audis ay talagang kamanghamanghang. Maraming mga mag-aaral din ang tumingin sa direksyong ito ng mainggit. Maging ang mga may-ari ng Audis ay naglabas din ng kanilang mga cellphone upang kumuha ng litrato ng Felicity. Tagapagturo, maaari kang kumuha ng parehong kotse sa akin. Makakasakay lang lahat ng mga kaklase ko sa ibang mga kotse. Sinabi ni Felicity habang binibigyang diin niya ang kanyang imahe.
Mabilis na sumakay sa mga kotse ang mga kaklase niya sunod-sunod. Sumakay din sa kotse sina Harper at ang mga batang lalaki mula sa kanyang dormitoryo. Sa oras na ito, nakita ni Gerald na walang nakaupo sa Audi sa dulo. Sa makatuwid, bubuksan na sana niya ang pinto ng co-pilot seat upang makaupo siya rito. Tumigil ka na. Ano sa palagay mo ang ginagawa mo, Gerald? Ang malamig na boses ni Felicity ay tumunog mula sa isang malayong distansya. Sumasakay na ako sa kotse. Sagot ni Gerald. Hihihi. Ang kotseng iyon ay hindi para sa pagkuha ng mga mag-aaral. Ang kotse na iyon ay kukunin ng ilan sa aking mabubuting kaibigan mula sa Live na Broadcast Guild. Maaari kang umupo sa ibang kotse. Inis talaga si Felicity. Bakit ang nakakaawa na taong ito ay nagdudulot ng gulo sa kanya sa tuwina? Walang ibang mga kotse ngunit nakikita kong walang nakaupo sa co-pilot na upuan sa kotse na inuupuan mo. Pupunta ako roon. Sagot ni Gerald. Pagkatapos ng lahat, hindi niya inaasahan na siya ay mapunta sa kanyang sarili, tama ba? Gerald, anong iniisip mo? Talagang iniisip mong umupo sa parehong kotse sa akin. Tapat na nararamdaman ni Felicity na ibigay kay Gerald ng ilang sampal. Ano ang katayuan niya ngayon? Makikita ba talaga siya sa isang katulad niya? Felicity, ano ang problema? Hindi pa ba tayo aalis? Sa oras na ito, lumabas din si Cassandra sa sasakyan. Kasalanan lahat ni Gerald. Nang tumatawag ako para sa mga kotse, hindi ko siya binilang kahit papaano tumawag lamang ako para sa 10 kotse. Mabuti na ang lahat ngayon. Kailangan kong magpadala ng kotse upang kunin ang aking mabubuting kaibigan. Hindi na nakaupo si Gerald dito. Malamig na sagot ni Felicity. Sumulyap kay Cassandra kay Gerald na naiinis. Ang sobrang-sobra talaga ng taong ito. Pagkatapos nito, naiinip siyang sinabi, Gerald, bakit hindi ka mag-taxi doon ng mag-isa? Bayaran ko kayo para sa pamasahe ng taxi mamaya. Okay, Felicity, tara na. Sigaw ni Cassandra kay Felicity bago sila nagmamadaling umalis. Bakit siya nagmamadali upang umalis kasama si Felicity na nagmamadali? Ito ay sapagkat si Cassandra ay nag-iisip lamang ng isang paksa upang makipag-usap sa isang tao. Sa makatuwid, nagpaplano siyang makipag-chat sa kanya ngayon. Hindi hiniling ni Gerald kay Harper o sa iba pang mga lalaki na samahan siya. Paimpal niyang sinabi na maaari siyang sumakay ng taxi ng mag-isa pagkatapos manghiram ng power bank ng Harper. Pagkaalis ng convoy, binuksan ni Gerald ang kanyang cellphone. Nag-click siya sa kanyang WeChat at ito ang kanyang bagong WeChat account. Nagpadala si Felicity ng napakaraming mensahe na halos puno ang kanyang inbox. Mayroon ding ilang mga larawan ng Felicity. Brother Ordinary Man, magpapadala sa iyo si Felicity ng ilan sa aking pinakamagagandang larawan upang tingnan mo ito, okay? Brother Ordinary Man, nandyan ka ba? Sa palagay mo hindi maganda ang Felicity. Malungkot. Kabanata 168. Sobrang dami. Puno ito ng mga larawan ng Felicity. Mayroong kahit ilang mga kuha ng kanyang magagandang binti. Upang maging matapat, ang sukat ay medyo malaki. Ramdam na ramdam ni Gerald ang kabog ng kanyang puso habang tinitingnan ang mga larawan. Maganda ba ako, Brother Ordinary Man? Ayos lang. Ang mga larawan ay average at hindi masyadong kapanapanabik. Hehe. Nagpadala si Gerald ng isang iminungkahing mensahe kay Felicity, marahil dahil medyo nagalit siya sa kanya. Hindi inaasahan, sumagot si Felicity sa kanyang text message sa loob ng ilang segundo, nako, napupuot ka, Brother Ordinary Man. Tiyak na papayahin kita kapag may oras ako. Ang sagot ni Felicity ay nakaramdam ng kaunting kaba sa puso ni Gerald. Sa oras na ito, biglang nagpadala ng bagong text message sa kanya si Cassandra. Brother Ordinary Man, anong ginagawa mo? Ang bawat isa sa aming klase ay lalabas upang dumalo sa pagdiriwang ng iyong mahal na Felicity ngayon. Dapat ay ikaw ang bida ngayon dahil ikaw ang naging isang kilalang tao sa Felicity. Nga pala, interesado ka ba sa Felicity? Bakit hindi mo siya hinabol? Lihim na ipinadala ni Cassandra ang text message na ito kay Gerald. Sa totoo lang, mayroon siyang napakalakas na paninibugho sa loob. Hindi niya alam kung bakit ngunit ang imahe ng kasintahan na na-sketch ni Cassandra sa kanyang puso ay katulad ng ordinaryong man kahit na hindi pa niya nakikita ang ordinaryong tao noon. Hindi mahabol. Wala pa ang kotse ko dito. Naiinis siya at na-immune dito. Bakit palaging siya ang nai-target? Galit na sagot ni Gerald. Ang taxi na kanyang tinawag para hindi pa dumating. Hahaha, hindi ba madali para kay Brother Ordinary Man na bumili lamang ng kotse gamit ang iyong mapagkukunan sa pananalapi? Sagot ulit ni Cassandra. Malinaw na nakuha niya ang maling ideya. Nang sinabi ni Gerald na wala pa ang kanyang kotse, naisip talaga niya na sinasabi niya na hindi niya natanggap ang kotse na binili niya.
Sa oras na ito, tuluyang dumating ang taxi na tinawag ni Gerald. Si Gerald ay nagpatuloy sa pakikipag-chat sa kanila ng kaunti bago niya natapos ang pag-uusap. Ang tanging bagay lamang na nagpukaw sa kanyang interes ay ang mga larawan na sinabi ni Felicity na kukunin niya para sa kanya. Talagang titingnan niya ng mabuti ang mga larawang iyon nang dumating ang oras. Habang nagsasalita siya, nakarating na si Gerald sa Homeland Kitchen. Sa oras na ito, ang 10 Audis ay tumigil na sa pasukan ng Homeland Kitchen. Pinatunayan lamang nito kung gaano ang mayabang at makapangyarihang Felicity sa oras na ito. Ikaw, bakit ang clumsy mo? Kung maaari kang magtrabaho pagkatapos ay gumana ng maayos. Kung hindi ka maaaring gumana, dapat ka lang mawala. Tignan lang kita. Nakita ko ang napakaraming mga part-timer ngunit hindi pa ako nakakakita ng kagaya mo. Gusto kong mawala ka ngayon. Bukod doon, nais kong magbayad ka para sa pagkawala ng body jumps over the wall soup. Iwanan ang $150. Akmang aakyat na si Gerald nang makita niya ang isang babaeng kumukuha ng isang batang babae na nakadamit bilang isang waitress habang hinihila siya palabas. Paumanhin, manager. Humihingi ako ng paumanhin. May sugat ako sa braso kaya hindi ko nahawakan ng maayos ang pinggan. Ano? Wala akong pakialam kung ikaw ay nasugatan o nasaktan. Alam mo ba kung sino ang Miss Felicity na pumasok ngayon lang? Siya ang pinarangalan na panauhin sa aming Homeland Kitchen. Sa kasamaang palad, hindi mo nahulog ang pinggan at siniraan si Miss Felicity ngayon lang. Kung hindi man, hindi ka makakabayad para sa mga kahihinatnan ng iyong pagkilos. Sigaw ng babaeng manager habang sinundot nito ng malakas ang noo ng dalaga. Pasimpleng ibinaba ang ulo ng dalaga habang nakikinig ngunit hindi siya naglakas loob na magtago. Marahil may mali sa pananaw ni Gerald. Mula sa kanyang pananaw, ang balat ng dalaga ay maliwanag at makatarungang at ang kanyang buhok ay nakasabit. Sa unang tingin, pinaramdam niya sa kanya ang mga tao. Tungkol naman sa babaeng manager, malinaw naman na siya ay isang bagong manager. Bukod dito, kilala ni Gerald ang bagong manager na ito. Jane, bakit ka sumisigaw? Hindi inaasahan ni Gerald na magiging bagong manager na si Jane ng Homeland Kitchen. Biglang niyugyug ni Jane ang buong katawan niya nang marinig ang tunog sa likuran niya. Ito ay tulad ng isang isda na matagal ng maestrand biglang nakakita ng isang agos na gumaulong sa harap nito. O mas katulad ng isang lupang sinasaka na natuyo ng mahabang panahon, tinatanggap ang kagalakan bago ang madilim na ulap. Ginoo Crawford. Tuwang-tuwa si Jane na maiiyak na siya. Sumisigaw ka ba ng malakas dahil natatakot kang hindi ka marinig ng ibang tao? Gaanong tanong ni Gerald. Hindi na ako naglakas loob, G. Crawford. Tuwang-tuwa ako na makita ka. Ang usapin ng gawin ni Jane na hindi maintindihan ni Chad at ng iba pa na si Gerald ay kasintahan niya o may kung anong naabot sa tainga ni Zack sa huling pagkakataon. Sa makatuwid, binigyan na niya ng babala si Jane. Kung hindi pumayag si G. Crawford, hindi siya papayagang makipag-ugnay sa kanya o makagambala sa kanyang mapayapang buhay. Siyempre, sinunod ni Jane ang lahat ng kanyang tagubilin. Sa katunayan, si Gerald ay walang anumang sama ng loob o paglaban sa nakatatandang kapatid na si Jane. Sa kabaligtaran, ipinakita na niya ang kanyang pabor kay Gerald ng hindi mabilang na beses at itinuring na siya ni Gerald bilang kalahating kaibigan. Mapait siyang ngumiti sa oras na ito bago siya magtanong, nga pala, Jane, kailan ka naging tagapamahala ng Homeland Kitchen? Hindi ka na ba nagtatrabaho sa Mountain Wayfair Entertainment? G. Crawford, hindi mo ba alam ang tungkol dito? Sumasailalim ang Mayberry Commercial Street ng ilang malalaking pagbabago ngayon. Para bang may isang malaking nangyari. Napalitan na din si G. Lyle. Ang Mayberry Commercial Street ay haharap din sa isang pagbabago. Laking gulat ni Jane. Nakaharap sa isang pagbabago. Natulala din si Gerald. Hindi man niya kailangang pag-isipan ito upang malaman na dapat lahat ito ang ideya ng kanyang kapatid. Ano ang sinusubukan niyang gawin? Kabanata 169. Ito ay ang pagbabago na tinukoy ni Jane ay ang kapatid ni Gerald na si Jessica, na naabot ang pamamahala ng Mayberry Commercial Street sa ibang tao matapos na magbitiw sa tungkulin si Zack at umalis sa kanyang pwesto. Tungkol sa taong ipinadala dito, hindi nagtanong si Gerald tungkol dito, ni sinabi man sa kanya ng kanyang kapatid na si Jessica tungkol dito. Maaari lamang siya magtanong sa kanya tungkol dito mamaya. Tiyak din na dahil sa kadahilanang ito na si Jane, na nagtatrabaho ng maayos sa Mountain Wayfair Entertainment ay kalaunan ay inilipat upang maging isang tagapamahala sa Homeland Kitchen sa halip. Bagaman parang nakakakuha siya ng isang promosyon, sa totoo lang, na-demote siya. Sa pagsasalita nito, ito ay may kinalaman din kay Gerald. Sa oras na ito, binaling ng tingin ni Gerald ang batang babae na muling tumabi. Sa totoo lang, si Gerald ay hindi lamang basta nakaramdam ng awa o simpatiya kay Gerald.
Sa halip, biglang naisip ni Gerald ang dati niyang sarili nang makita ang batang babae na ito. Sa oras na iyon siya ay naging mahirap kaya't hindi niya kayang kumain o pakainin ang sarili. Kailangan niyang kumuha ng maraming trabaho sa katapusan ng linggo at ito ay isang pangkaraniwang bagay para sa kanya na mabugbog at mapag-alitan. Jane, maaari kang pumunta at mag-abala sa iba pa ngayon. Hindi ba't binasag lamang niya ang isang mangkok ng body jumped over the wall soup? Wala naman siyang nasaktan kahit kanino. Hilingin mo lang sa kusina na maghanda ng isa pang mangkok pagkatapos. Utos ni Gerald. Hindi naglakas loob si Jane na labag sa kanyang sinabi. Matapos masulyapan ang dalaga, tumungo si Jane sa kusina. Tikas na alam ni Jane na si Felicity ang paboritong angkle ni Gerald. Iyon ang dahilan kung bakit itinuring niya si Felicity bilang ang pinakakilalang panauhin sa lahat ng iba pang mga kilalang panauhin. Kung hindi man bakit paggagamit si G. Crawford ng $15 milyong upang mamuhunan sa live na broadcast platform upang masiyahan lamang ang Felicity. Ito rin ang dahilan kung bakit naramdaman ni Jane na sobrang hingal at inggit sa kanyang puso. Salamat. Binaba ang ulo ng dalaga bago siya yumuko ng bahagya sa harap ni Gerald. Walang anuman. Ngumiti ng mahina si Gerald. Gustong-gusto niyang makita ang babaeng ito na nakataas ang ulo. Gustong tingnan ng mabuti ni Gerald ang kanyang buong hitsura. Ito ay dahil ang side profile ng babaeng ito ay talagang napakaganda. Mayroon siyang uri ng kagandahang seryosong hindi napapansin. Gayunpaman nang makita niya siyang maingat at natatakot, ayaw na ni Gerald na ipagpatuloy ang pang-aasar sa kanya. Matapos niyang magsalita, tumungo siya sa itaas. Sa taas, ang mga pinggan ay naihatid kay Felicity at sa iba pa. Walang alinlangan na si Gerald ay inilagay sa pinaka-hindi kapansin-pansin na mesa at siya ay nakaupo sa gitna ng pinaka-hindi kapansin-pansin na mga kamag-aral sa kanilang klase. Ang mga taong nakaupo sa pangunahing talahan na yan ay mga tao tulad ni Cassandra at ilan sa mga malapit na kapatid na babae ni Felicity mula sa guild. Nakilala na niya sila sa huling pagkakataon. Ang apat na mga hapagkainan ay inilagay lahat sa isang napakalaking silid at natural na napakasigla nito sa loob. Hello, kaklase. Maaari mo ba akong tulungan na singilin ang aking cellphone? Hindi nagsasalita si Gerald sa hapagkainan at kinakain niya ang manok, nilagay na mga tadyang ng baboy, at iba pa dahil nagugutom na siya. Sa oras na ito, isang batang babae ang lumapit upang humingi ng tulong kay Gerald sapagkat ang kanyang upuan ay nakaharang sa socket. Hihihi. Ikaw. Biglang nini siya ng dalaga nang itinaas ang ulo ni Gerald. Siya ay walang iba kundi ang live broadcast anchor si Sarah. Nakilala niya siya sa parke dati. Ang batang babae ay talagang maganda at banayad. Gayunpaman siya ay talagang isang mapanghusga na tao. Napakadumir niya nang dumalo siya sa pagdiriwang ni Felicity at siya ay naging banayad at magalang kapag nakikipag-usap sa mga kamag-aral ni Felicity. Ito ay sapagkat nalaman na niya na ang lokal na taong makapangyarihang mangangalakal, ang ordinary man ay talagang isang mag-aaral mula sa departamento ng Felicity sa paaralan. Nang tanungin niya si Felicity tungkol dito sa nakaraan, ayaw sabihin ni Felicity sa kanya ang totoo. Gayunpaman, ang katotohanan ay nalantad na ngayon. Kaya, naisip ni Sarah na mahusay kung makikilala niya ang higit pang mga gwapong lalaki sa kagawaran ng wika at panitikan. Sa ganoong paraan, magkakaroon siya ng makatuwirang dahilan upang pumunta sa kagawaran ng wika at panitikan upang bisitahin at maglaro ng madalas sa hinaharap. Paano kung hindi niya sinasadyang makatagpo si ordinaryong tao at makamit ang pabor sa kanya noon? Pagkatapos ng lahat, naramdaman ni Sarah na ang kanyang hitsura at kagandahan ay hindi mas masahol kumpara sa Felicity. Hindi inaasahan, nang tumingin sa kanya ang tao, napagtanto niya na si Gerald ang may isang may langis at grasa sa buong bibig dahil kumakain siya. Pinadama nito kay Sarah na medyo naiinis at nabigo. Pagkatapos ng lahat, nasaksihan na niya ng personal kung gaano katanga at kalunos-lunos ang taong ito sa huling pagkakataon. Ah, ikaw pala. Halika, tutulungan kita na singilin ang iyong telepono. Nakita na siya ni Gerald kanina ngunit hindi siya pumunta doon upang batiin siya. Agad niyang pinunasan ang kanyang mga kamay ng isang piraso ng tissue ng papel habang naghahanda siya na kunin ang kanyang cellphone sa kanyang mga kamay. Hehe, kalimutan mo na kaklase, maaari mo ba akong tulungan upang singilin ang aking cellphone? Panipi. Kabanata 170. Kinausap ni Sarah ang estudyanteng nakaupo sa tabi ni Gerald. Matapos singilin ang kanyang cellphone, sumulyap si Sarah kay Gerald bago siya bumalik sa kanyang pwesto sa main table. Malinaw na kinamumuhian niya ng husto si Gerald, ngunit sa puntong ito, lalo niyang hinamak si Gerald. Tulad ng para sa katotohanan ito, si Gerald ay mapangiti lamang ng walang malasakit. Kung sa bagay, nasanay na siya. Tila ipinanganak siya na may mga katangian na likas na kinamumuhian siya ng lahat ng magagandang kababaihan. Nako mga kaklase, ngayon ay napakahalagang araw para sa akin.
Dito, bilang karagdagan sa pasasalamat sa lahat ng aking mga kamag-aral para sa mabuting pangangalaga at pagtingin sa akin, nais ko ring pasalamatan ang aking kapatid na ordinaryong tao na gumawa sa akin kung sino ako ngayon. Kahit na hindi siya napunta dito ngayon dahil ayaw niyang ilantad ang kanyang sariling pagkatao, malinaw kong masasabi na walang Felicity na wala siya. Umiinom ako ng 3 baso sa isang hilera. Pagkatapos nito, uminom si Felicity ng lahat ng pulang alak ng sabay-sabay. May mainit na palekpak sa loob ng silid. Pinaghihinalaan ko na si Brother Ordinary Man ay interesado sa Felicity at malamang na gusto niya ito. Biglang nasabi ng kasamahan ni Felicity sa oras na ito. Ang pangungusap na ito ay napakakaakit-akit at agad itong nakakuha ng pansin ng lahat sa oras na ito. Hindi. Mary, huwag kang magsalita ng kalokohan. Kung gusto talaga ako ni Brother Ordinary Man kung gayon lumabas na siya upang salubungin ako. Sumagot si Felicity na may tiyak na lamig sa kanyang puso. Tinanong na niya ang sarili sa katanungang ito ng hindi mabilang na beses. Bakit napakahusay sa kanya ni Brother Ordinary Man? Nagustuhan ba siya nito? Kung talagang gusto siya nito pagkatapos ay naisiwalat na niya ang kanyang pagkakakilanlan noong unang panahon. Kahit na ang Felicity ay may napakataas na pamantayan para sa mga lalaki, at ang sinumang matangkad, mayaman at gwapong lalaki ay bihirang makuha ang kanyang pansin, sa puso ni Felicity, ang karaniwang matangkad, mayaman at gwapo ay hindi may kumpara sa kanyang ordinary man. Kung mayroon man siyang kahit kaunting interes sa Felicity, kahit nahabulin siya ni Felicity at hintayin siya, higit na handa si Felicity na gawin ito. Bagaman kapwa sila ay hindi pa nagkakilala dati, ang malamig na puso ni Felicity ay natunaw na ng matagal nang nakipag-chat sa kanyang kapatid na ordinaryong tao at dahil palagi niya itong ililigtas tuwing nahaharap siya sa anumang krisis. Sa makatuwid, ang katanungang ito ay talagang nakaramdam kay Felicity ng lubos na hindi mahuhulaan at nalilito, at ang puso niya ay kumakabog ng galit. Sinasabi ko lang ang totoo. Kung hindi niya nagustuhan si Felicity, kung gayon bakit siya gagastos ng napakaraming pera dahil lamang sa Felicity? Sa makatuwid, sa palagay ko ito ay halos sigurado. Gayunpaman, alam ng lahat na si Brother Ordinary Man ay isang napakababang tao. Ayaw niya maistorbo. Sa makatuwid, hinuhulaan ko na simpleng ipinapahayag niya ang kanyang damdamin kay Felicity at binibigyan siya ng isang pahiwatig na may isang taong laging interesado sa kanya. Kung magkagayon, kapag tama ang oras, ihahayag na niya sa wakas ang kanyang totoong pagkatao kay Felicity. Nakakaawa talaga na hindi ka nagsusulat ng isang misteryosong nobela, Mary. Gayunpaman, ang iyong pagsusuri ay talagang makatwiran. Siguro, opisyal na ipagtapat ng ordinaryong tao ang kanyang pag-ibig sa iyo sa aming araw ng pagtatapos, ang Felicity. Sa makatuwid, sa panahong ito, kahit na nagsimula ka na sa sarili mong karera, hindi ka dapat masyadong malapitan sa ibang mga lalaki, Felicity. Isa pang batang babae ang Samoka din. Alam ko, sagot ni Felicity habang tumatango. Sa katunayan, wala siyang ibang mga anak na nasa isip niya ngayon bukod sa kanyang kapatid na ordinaryong tao, kahit na malaman niya na alinman sa mga batang lalaki na ito ay mas mayaman kaysa sa kanya. Kukunin ko ang aking cellphone. Ibinaba ni Sarah ang baso ng alak gamit ang isang putok. Kapag sinabi ng lahat na ang ordinaryong tao ay nagustuhan si Felicity at interesado sa kanya, ito ang nagparamdam sa kanya ng sobrang pagkainggit at hindi komportable. Walang makakaisip kung gaano kalaki ang pagkainggit at pagkainggit ni Sarah nang mamuhunan ang ordinaryong tao ng $15 milyong sa live broadcast platform dahil sa Felicity sa araw na iyon. Nakaramdam siya ng labis na panibugho, na para bang inagaw sa kanya ni Felicity ang kasintahan. Sa oras na ito, dumating siya sa tabi ni Gerald. Lumayo ka sa aking paraan. Masungit na sabi ni Sarah habang hinawakan ang damit ni Gerald at itinulak sa tabi. Iniisip ni Gerald kung nababaliw ang babaeng ito. Nais niyang ibigay ang cellphone nito sa kanya ng mabilis upang makaalis na siya kaagad. Gayunpaman, sa sandaling mahawakan ng kamay ni Gerald ang kanyang cellphone, pakiramdam nito ay siniindi niya ang pulbera. Sino ka? Bakit mo hinawakan ang cellphone ko? Tingnan mo lang ang sarili mo. Sa palagay mo ba may karapatan kang hawakan ang aking cellphone? Sinampal at pinunasan ni Sarah ang kamay ni Gerald sa galit. Ano ang galing mo? Hindi ka lang nakakaawa na jerk. Bakit mo hinawakan ang aking mga gamit? Ayoko na ng cellphone na ta. Slam. Si Sarah ay kumikilos na hysterically na para bang nabaliw siya. Kinuha niya ang kanyang cellphone bago niya ito diretsyong hinampas sa lupa. Dinampot din niya ang baso ng pulang alak sa harap ni Gerald bago niya ito isinali ng diretsyo sa mukha ni Gerald. Napakatahimik ng kapaligiran sa silid. Natigilan ang lahat. Si Gerald na ang mukha ay tumutulo sa pulang alak ay natigilan din.